The top 7 signs of a cult. Ano-ano nga ba ang makikita sa isang kulto? Una, sole authority. Ito yung isa lamang ang tumatayong leader sa pangkalahatang simbahan. At siya rin ang nagpapasya kung ano ang magiging doktrina ng isang church. Siya rin ang nagdidikta kung ano ang mga magiging patakaran dito. Number 2, exclusivity. Ito'y paniniwala na ang samahan lamang nila ang siyang maliligtas. Kung sino mang umalis sa grupo na ito ay tiyak mapapahamak. Ika nga ng kultong ito, salvation belongs to us only. Number 3, manipulation. Dito, binabawalan ng simbahan na kontrahin ang turo nila. Sino mang mga miyembro na magsalita ng laban sa kanila ay dapat manahimik. Hindi dapat sila magtanong. Basta't sila'y dapat maniwala lamang kung anong tinuturo sa kanila ng simbahan. Ang sino mang kokontra ay tiyak mananago. May paniniwala ang grupo na ito na hindi nagkakamali ang mga tagapagturo nila sapagkat ito'y mula talaga sa Diyos. At gayon din, kung ano man ang kanilang ituro, dapat ito ay masunod. At sino mang ang hindi susunod, tiyak ay mapaparusahan. O hindi kaya, sila ay maititiwalag sa samahan. Pang-apat, exploitation. Ito yung gumagamit ng salita ng Diyos upang makinabang sa kanilang mga turo. Halimbawa, pagturo ang pagbibigay ng tithes, ng sowing seed, at kung ano-ano pa, na kung saan tinuturo na the more you give, the more na ikay pagpapalain ng Diyos. Halimbawa, kung malaki ang ibibigay mo, ay malaking posibilidad na gagamutin ng Diyos anumang sakit na hinihingi mong kagalingan. Sa turo na ito, the more you give, the more God will bless you. Bring your money and make God please. Ang ganitong mga kulto, kadalasan ay wala silang transparency sa anumang kayamanan meron sila. At dahil nga dyan, ay nagkakaroon ng mas matinding korupsyon. Number 5, shunning. Ito yung kapag umalis ka sa simbahan o sa samahan na yan, ikaw ay aatakihin kung anong mga curse ang sasabihin sa iyo kapag ikay umalis. At sasabihin pa nila na mawawala ang iyong kaligtasan. At dahil dyan, maaaring magdulot sa sinumang nais umalis ng pag-aalinlangan. Pwedeng magdulot ito ng takot o hindi kaya pangamba at pagdududa. Maaaring maisip nila, pag ako ba'y umalis, ako ba'y iiwan na ng tuluyan ng Diyos. Number 6, brainwashing. Ito yung kung saan ay tinuturo ng mga kulto na ito na sila lamang ang nagtuturo ng katotohanan at outside the church ay puro kasinungalingan dahil sila lang ang katotohanang nagtuturo. At tinuturo din nila na sila lamang ang tiyak na maliligtas. Number 7, unorthodox. Ito yung mga kulto na kung saan ay nagpa-practice ng mga unsound biblical. Ika nga ay gumagawa sila ng hindi naman talaga itinuturo ng Biblia. Sa panahon po natin ngayon, napakarami na po mga kultong naglilitawan at di na po napagtatakayan sapagkat inuhula na po ni Jesus sa Matthew chapter 24 na sa mga huling araw ay marami po talagang maglilitawan ng mga hulaang tagapagturo. Kaya nga po napakahalaga na mag-aral talaga ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, so then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken words or by our letter.
Ephesians chapter 4 verse 14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes.